sabi nung isang brother, salamat sa inyong pakikinig. Salamat din sa pakikinggan nyo rin ako. Alam nyo po ang patotoo ko po sa umagang ito. Ako po ay natutuwa na kayo ay nakasama ko na. Nakikita ko kayo sa mga internet lamang. Ang gaganda nyo pala sa personal, hindi maganda sa internet. Matataba kayo pero mas sexy pala kayo. So alam nyo po, napatotoo ko lang talaga ang dami kung totohanin. Ngayon, ang pinakamaganda kong patotoo talaga, hindi na yung sakit-sakit eh. To make the story short, 14 years cancer survivor po ako. At saka sa edad kong 64, wala pa po akong maintenance. Iyon po ay pagpapala ng Diyos. Kasi, ano ba ang sikreto ko? Yung una ko pong natagpuan ng Shalom, ganito yun eh. Tatlo lang pupuntahan ko eh. Mental hospital, or 50 feet below the ground, or Muntinlupa Prison. Ngayon, sabi ng mga friends ko, magpakapagod ka para makatulog ka sa gabi. Di nakatulog ako pag-isip ko, ando may problema ko. Nung minsan ginagawa ko, Friday, okay, mamalansak ko marami. Para matapod ako, nakita ko yung TV na 3 o'clock, Pamilyang Pilipino ni Father Archie. Ngayon sabi ko, ay si Father to ah. Si Father Archie, ito parang narinig ko yung boses na yun. Tapos noon, sabi ko, bakit ganun? Parang ang utak ko eh maaliwalas. Tapos nag-preach siya. Alam niyo ba ang pagbibigay? Kung may 10 puto kayo, 9 na puto sa inyo. Busog na busog kayo, isa lang kay Lord. May binanggit pa siyang kamote. May 10 kamote kayo. Kunwari, nagkali kayo ng kamote. Ay, Bisaya kasi ako. Nagkutkot kayo ng kamote. May 10 kamote. Isa kay Lord na. Sabi ko, nga no. Sabi ko, tikang muna. Ito yung address niya, haba-haba. Dalawang Friday ko inabangan yung address ng Shalom Catholic Charismatic. Sabi ko, padala kaya ako ng 500. Baka mawala. That was 1992, no? So sabi ko, punta ko sa, kasi wala pang GCash noon. Wala pang mga ganyan. Punta ko sa munisipyo. Sabi nung babae, haba-haba naman ang pangalan na padalhan mo. Ilagay mo lang sa likod, baka mawala. Kumplituhin mo talaga, ha? International Catholic Charismatic, something like that. So, minail ko pa, ha? Mail pa. Hindi yung push lang, no? Napakaganda talaga ngayon. Napakabuti ni Lord. So, dumating yung response ng Shalom. Pinakita nila sa akin yung mga program. Nakita ko, si Father Archie, pala may 6 o'clock a.m. At tinatawag ko si Father. Pagbaba niya ng phone, matapos siyang magsalita-salita, tinatawagan ko siya. Sabi ni Father, Sister Luz, maging coordinator ka. Ay, hindi po. Wala po akong katulong. Magkakatulong ka. Nangyari po yun. Pero, 1992 ko natagpuan ng Shalom. 1997 ako nag-Yes Lord. Kapariho din ako ng karamihan na dinadaanan ako ni Brother Sinando. Sabi ko, saka na lang po. Saka na lang. Oo. Tapos noong 1997, talaga pong nag-Yes Lord ako. So, nangyari, nagkaroon kami ng chapter, nakilala ko si Dr. Rios, ganun. So, nagkapalit-palit kami. So, may isa pa kong patutuo talaga na huwag kayong ma-discourage kung kayo nagbibigay, no? Nung nagsimula ako mag-tithes, sabi ko sa kapatid ko, yung tatay ni Mylene, yung pamangkin ko, yung worship leader, ate, yung party mo, 30 sacks of rice. Sabi ko, sige, kunin mo yung 10% yan, 30, sige, 3 sako, benta mo, kasi i-tithes ko yan. Tapos, the next harvest, dinaga. Kung ba't kayo dinaga? Nag-tithes naman ako. Dinidiscourage ka talaga ng Satan. Pero, tinitingnan ng Diyos yung puso mo talaga hanggang saan ka. Ngayon, nagkaroon kami ng isang Tamaraw FX na pinadrive namin. Nag-tithes din ako doon sa kita niya. Abay, na-sandwich pa ng binunggo pa ng mga cars. Matakin nyo yan, pero hindi ako tumigil, mga kapatid. Kaya, nung sumali na ako sa mga equipping, nakikinig ako ng mga sumali ako sa choir. Yun, ang mga classmate ko, yun, tuwa ako. So ngayon, kumakpal ang mukha ko talaga sa pagkanta kay sa Araneta Coliseum. Thank you so much. Kaya, ang sabi ni Brother Raul sa akin, alto daw ako. Pagdating ko ng stage, dala ko yung mga songbook. Alam mo, kinakanta ko, umiyak ako, tinapon ko. I'm sorry to say that, no? Tinapon ko talaga kasi naiyak ako eh. Hindi ako makamove on eh. Ngayon, ang nangyari, sumasali po na ako sa mga simbahan. Ngayon, nagpapa-audition ako. Hanggang New York, sumasali ako sa choir. Inaano talaga ako na alto ako. Ayaw ko gusto mag-soprano eh. Ay, alto talaga ako sa tama si Brother Raul. You know what? Ang foundation ko sa Shalom, nagamit ko sa ibang bansa. Alam niyo po, ipinaon ko sa puso ko na hindi tumitingin ang Diyos sa boses mo. Ang boses mo kahit na ano pas na kay Diyos, tinitingnan niya yon. Naranasan ko ang sa simbahan, naranasan kong sabihan ako na hinaan mo ang boses mo, hindi ko marinig ang boses ng asawa ko.
Ay, hindi ako kumibak. Sabi ko, sige. Pero sabi ng anak ko, si Melissa, Mama, hindi ka naman kumakanta sa tao, di ba, sa Diyos? Yes, sa Diyos tayo kumakanta. Kaya, kaunting mga parinig dyan, na kunwari kung ano man, huwag kayong matinag dahil hindi tayo umaawit sa tao, sa Panginoon. So, yun lang po ang aking patutuo muna kasi baka magmimisa sa Father kung bigyan niyo pa ako ng 10 minutes dahil doon sa aking, okay, yung nagkasakit ako ng cancer. Sabi kong ganun, Nako, sabi ko, ba't kaya ako nagka-cancer? Sabi ng hipag ko, ba't kayo nagka-cancer si Luz? You know? Sabi ko, may mortal sin ba ako kay Lord? Naalala ko, nung nagdadala kami ng pasyente sa Araneta Coliseum, may nagtanong sa akin na pasyente na may cancer. Sabi niya, Sister Luz, mahal ba ako ng Diyos? Alam mo sagot ko sa kanya? Oo, mahal ka ng Diyos. May cancer ako. Hindi niyo ba alam na ang mga may cancer ay special kay Lord? Paano naging special? Kasi alam mo na meron kang, deadly disease. So makapag-ready ka na, makapagpatawad ka, o whatever. Ngayon, no, ako na may cancer, sabi ng hipag ko, Oy, Luz, punta ka doon. Andyan si Father Suarez. Namatay na si Father, pero eternal rest sa kanyang soul. Sabi niya, sige, nung naranasan ko yung pumipila ako kasi nakalagay yung cancer, BP, nakalagay. Tinitingnan ako ng mga tao, saan kayo upo itong babaeng to? Siyempre doon ako naupo sa cancer, ano? Tapos nakatingin ako kay Jesus, sabi ko, Lord, special nga ako. So, anong nangyari? Nung i-short ko na lang, tapos nangyari araw ng aking proseso ng pag-opera sa akin. Alam niyo po, nung nasa recovery room na ako, unang bumati sa akin, Hi! I'm your RN. My name is Maria. Sabi ko, oo. Sabi ko naman. Tapos nung the next day, kasi wala ako infection, 3 days ma-release na ako. Hello, sabi nung sa Mexicano. My name is Jose. I am your RN. Sabi ko, si Maria, ko si Jose to Praise God. Tapos nun, tapos pinabalik ako Monday. Sabi nung oncology ko, Mrs. Manyo, congratulations, hindi ka magkakemo, hindi mawawala ang buhok mo. Ano lang, rejection lang kasi pumakit na yung cancer mo dito. O sige po, punta ka dito sa radiologist mo sa Burbank. Sabi niya, o sige, pagdating ko doon, hello, I'm your doctor, I'm Dr. Mark. Dr. Marcos to. Ay ko, yes. Ito na yung susi mo. This is your key. Mag-change ka ng breast mo doon sa locker. Binig ako na, number 7. Sabi ko, Lord, talaga naman, Lord, Talaga sinasamahan ako. Tapos pinakilala ko sa mga technician ko. This is your technician. We'll take care of you for 28 days. His name is John. The other one is Matthew. Sabi ko, wow. Sabi ko, Lord, ano ka ba talaga? Tapos ang uwi ko, may sulat. Mayroon daw akong dents. Sabi ko, Lord, umiiyak ako. Lord, tama naman yung cancer na to. Bakit mayroon pa sa breast? Sabi ng anak kong lalaki, Mama, hindi mo pa nga confirm na cancer yan, iyak-iyak ka na. So, pinapunta na naman ako sa alam mo, sino ang doctor ko? Dr. Andrew. Sabi ko, ba't humabol si ang Apostoles ni Cristo? You know what? Yun talaga. Kasi that time, hindi pa ako stable sa state. Alam niyo kung bakit? Hindi ko nga alam eh. Maraming tumulong sa akin na talagang hindi ka mabayan ng Diyos. Kasi nung pumasok ako sa emergency room, wala pa akong papers nun, sa totoo lang. Sabi ko sa Panginoon, nagdasal ako, Amang nasa langit, nandito ko sa loob, wala pa akong status. Alam ko, ang kaliit-liitang needle dito sa loob ng hospital na ito, pag-aari mo. Sabi ko, ako ay anak mo, huwag mo kapayain. Yun, ang bilis. Ang bilis-bilis ng proseso talaga. Tapos may kasabay akong, hindi ko alam kung anong lahi yun, nagmamarcha-marcha dito, nagpa-process ng papers. Galit na galit, sabi niya, 6 months na ako nagpa-process dito, hindi pa nangyari ang papel ko. Pero mga kapatid, napakabuti ng Diyos talaga. Dahil talagang pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka kalilimutan ng Diyos. Walang naglingkod sa Diyos na naging kawawa. Sa totoo lang. Yun lang po ang aking patuto. Marami pa sana, pero Lord, yun lang po, Lord. Sa Diyos